Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM. Yan. Welcome po sa panibagong episode ng Salamat PBBM. Ito ngayon ay ating second episode sa Season 2. Yan, social na social. May Season 2 Season 2? O kasi Season 1 kasi kami nung last year. Kaya ngayon Season 2. Ngayon, maganda po pag-uusapan natin. Kasi meron tayong mabigat na guest ngayon pero mamaya namin papakita. O, bago tayo magsimula, ako po si Palerista TV at ito yung dalawang gwapo kong kasama. Magandang gabi mga kayayam. Kung mamarapatin niyo po, pwede pong i-share ang aming podcast ngayon para mas marami po tayong kababayan na makapanood sa atin. No? Ang guest po namin ngayon ay isang kasama o kabaro, no, para sa akin dahil siya po ay isang CPA. So mamaya ipapakilala ni Palerista. Ayan, magandang hapon po sa inyo, sa mga ka-coffee, ka-BBM na nakikinig po sa atin. Nasaan po kayong lokasyon ngayon? I-comment dyan sa ating comment section at i-shoutout po natin yan mamaya lamang. At malinaw ba yung audio natin? Comment yes kung okay tayo dyan at kung no, ilagay nyo po dyan sa comment section para malaman din natin. O yan, mga ka-BBM ha. Ilan na ba viewers natin? 45. Yung mga nanonood ng 45, pakishare-share po kaagad itong live natin na ito ngayon para mas marami po tayong matira ng tamang impormasyon kasi itong kasama natin ngayon, maraming maibibigay sa ating kaalaman para sa budget ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang budget ng Pilipinas, kasama natin ang Secretary ng Department of Budget and Management, walang iba kundi ang gwapong si Secretary Rolly Toledo. Parang ayaw yung pumalakpak ha. Parang napipilitan ka lang yun ha. Sek, magandang hapon, Sek. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong tatlo. Natatawa naman ako sa inyo. Pero I like this one. The very comfortable on my part. Okay, good afternoon sa mga inyong mga viewers. Kay Yayam, kay Chris, at kay Joey. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Magandang hapon. Unahan mo na, pre. Unahan mo na agad, sis. Ayan, ito po yung nakikita nyo si Secretary Toledo sa Department of Budget Management. Birang-bira lang natin siya makita sa sa media kasi tahimik lang siya nagtatrabaho pero banat ang banat sa likod nung budget natin dito sa Pilipinas. Ngayon, tanungin ka natin siya. Ito sir, warm up question para medyo pahirap tayo. Warm up lang, Ano warm ba up. yun? Ganun Warm ang up lang. setup dito? Sir. Nako na. Unang tanong natin sir, anong sa tingin nyo sir? Bakit kailangang ma-impeach si Sara? Joke lang. Budget ang pinag-uusapan natin dito. Ayaw kaya topic na yan. Impeachment na yan. Joke lang. Joke lang. Ako na magtatanong sa Hindi. Tanungin po natin siya. Ah. Nabalitaan kasi namin, sir. 38 years ka na pala sa DBM. Oh yes, kasi Oo. nag-start ako sa DBM. I started there as an accounts analyst in 1987. Ilang taon ka na, sir? Ngayon, Noon. Line up 2. siyempre mga 23, 24, yan. Kumbaga first job nyo, sir. O hindi? Yes. Actually, nag-private ako just 1 year and then when I passed the board exam as a CPA, doon ako nagsimula. I passed the exam in 1985, so 1987. So during that time, nasa private sector ako, then lumipat ako sa DBM in 1987. Cory. Goris time. time. Cory Goris So time. ilang DBM secretary na sir ang Almost butan mo? 6 to 7 na 6 administration by the way. And then around 10 siguro 10 ng secretaries kasi 'di ba yun minsan napapalitan Dalawa within sa the isang term. admin. Palit, yes. Dalawa sa isang admin. Yes. Sorry, I did not count exactly. CPA pa naman ako, hindi ko nabilang eksakto, ano? Okay lang po. Ako rin, minsan di ko. Sir, sa dami na yun. Sa dami na secretaries na yun, sino ang pinaka-mahigpit, pinaka-stricto? Stricto. Yung stricto sa amin yung sumalangit ang kaluluwa ng aming secretary, butihing Emilia Bongcodin. Actually yun, habang nagtatrabaho ko noon, talagang nandiyan sa likod ko. Oo. Binabantayan ka. At the same time, masipag kasi yung taong yon at very strict. So tinitingnan din. Saka gusto niyong action agad din ang aming Saka katulad mo sek, no? Career official kasi siya. Okay, yes. Oo. Yes. Hanggang Okay. yung commitment niya sa DBM talagang sobrang taas. No? Yes. At siyempre, other than the secretaries, siyempre ganun talaga naman bawat secretary, hindi naman sila ganun talaga. They want to make sure that our budget, preparation, execution ay naaayon din sa batas. Kaya all of the halos naman ay tanong is stricto, di ba? Yes. Oo. Hindi naman sa ganun stricto in terms of managing people at the same time yung pagbabudget. So, I can say that kasi experience ko din yon for all of them. Sometimes iba-iba kasi management style. Oo. So, yes.
Secretary Bongkudin. Sec, napasok ka sa DBM, naging acting secretary ka sa panahon na talagang maraming controversies, maraming issues tungkol sa DBM at nasa sentro kayo ng mga issues na yan. Kamusta po? Simula nung na-appoint kayo hanggang ngayon, kamusta po kayo? Okay, sa ngayon, I'm okay now. For the past 3 weeks siguro since I was appointed or rather have my OIC, doon siguro naramdaman ko yung tension. Kasi it was really a surprise on my part. Okay, na ako yung sasabihin na mag-OIC sa Department of Budget and Management. And we say, OIC sa isang department, lalo na ngayon na ang DBM ay nalalagay sa tinatawag na some sort of maraming issues. So, I don't know how to, during that time, paano ko kaya ito haharapin? Yes, Okay, so sa ngayon naman, naka-adjust naman na ako, except that for the past 3 years, 3 months, 3 weeks sorry, alilito talaga. 3 weeks talagang naramdaman ko yung pressure, yung tension, okay. Pero sa tingin ko, sir, tama si BBM to appoint you. No? Kasi even before tayo mag-usap o magkita, no, marami na kami naririnig tungkol sa'yo. And especially kay Yusek Gades at kay Secretary Mina na nakakausap namin madalas. And they both speak highly of you. At kaya siguro talagang logical conclusion na ikaw yung ma-appoint na secretary sa Yeah. BBM. Thank you for those. Actually, then naman, with Secretary Mina also, sinabi niya sa akin during the time na nasa hearing kami sa Senate. Oo. She told me that ako yung sinabi niya mag-OIC. Okay. Sabi, nagulat ako doon. Kasi lumabas yung press briefing that time na both of them, Secretary Mena Pangandaman at si ES ay nag-resign. Yes. So, doon ko na lang na ako na talaga yung mag-OIC. As a matter of fact, I was kumbaga called by the press na magpag-interview. Ayaw ko silang harapin eh. Nakita ko at Diba? sa Senate, Oo, diba? sa Senate. Ayaw ko harapin. Nakayuko ako yan Ina-ambush eh. kayo doon. Pero napagbigyan ko naman sila. After, Ngayon, sir, sanay ka na. Marap sa kanila. well, katulad nyo, at least dito very relaxing. Relax lang. Okay. So yes, syempre, ang nangyari dyan is I have to embrace this already. The responsibility and the functions of the DBM being the, of course, head of the department. Sek, may sinong kumausap sa'yo after that? Si Presidente ba o si ES? At ano yung bilin niya sa inyo? Okay. Wala naman bilin or ang nakausap sa akin, it was only during the time na when I took the oath with the President. Okay, so November 17, yung OIC ko, but yung aking appointment lumabas ng December 3 and I took the oath December 9. It's only that time na nakausap ko personally si Presidente. And then siguro ang bilin niya lang sa amin yung bantayan natin yung pagbabudget. And if possible, sana walang masyadong ma-veto doon sa ating mga programa, which we did, except that for our unprogrammed appropriations. Later on, madidiscuss natin natin yan. mamaya. Oo. Sec, mapunta tayo mismo sa budget matters. No? Doon muna tayo sa definition of terms. Kasi maraming kababayan natin, especially mga nanonood dito, no? hindi na iintindihan o nagkakaroon ng misconceptions dahil sa mga lumalabas sa mga fake news o mga maling reporting sa social media or even sa mainstream media. No? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng insertion, allocables, at ano pa ba Yung unprogrammed. Program. Oo, yung mga yan, paki-define lang po. Kasi yung katulad ng insertion, ang tingin nila agad negative Masama agad, na agad eh. O when in fact, alam ko, na part talaga ng proseso ng budgeting natin every year yan. Yeah, okay. Tatlo yung no? Yes. Tinatanong mo, insertion, allocable amount, allocables, at Unprogrammed. saka unprogrammed. Yung insertion, yes, tama kayo na ang insertion o tinatawag na may changes or adjustments. Okay. Hindi siya tinatawag na insertion. Adjustments being made by both houses, which is the Congress at saka Senate. Hindi naman siya masama because that's a process that they've been doing or year in, year out during the budget process. Okay? Even sa ano pa lang, sa Kongreso, mayroon silang adjustment na ginagawa in terms of how they want to. At the same time, with the Senate also, mayroon din ginagawa. At nakita nyo rin yung proseso during the BICAM. Yes. Mayroon mga changes na ginagawa dyan. Kaya hindi siya masama yung changes na ginagawa as far as the budget is concerned. Okay. So, second is allocables. Sorry yung allocable po,
di ko po alam po yan. We are not privy of that allocable at saka yung non-allocable. So it's a DPWH. Sana tatanungin nyo kay Sec DPWH Vince yun. Yeah, next Hindi time. ko na Hindi pa Tama. lumabas yung pangalan na So, yung salita na yun. Oo. hindi term yan ng It DPWH. depends on the budget. sa po. budget process. Ang sa amin siguro budget allocation, mayroon kami tinatawag as far as DBM is concerned, yung pwede natin allocate sa bawat ahensya, bawat agency, at siyempre bawat mga PAPs, how much we can allocate for it, given the priorities of the national government. Yes. Now, in terms of yung unprogrammed appropriation, program appropriations. Yung dalawa po yung component ng ating GAA or yung National Expenditure Program. One is the program appropriations at pangalawa po yung unprogrammed appropriations. Yung program appropriations, yun po yung inaprubahan ng ating presidente na 6.793 billion. Yung unprogrammed po naman, yun yung tinatawag natin standby appropriations. So on top of the 6.7 trillion yan. Which is, we call it the standby fund. Okay. Hindi siya pork barrel, hindi siya madaling i-release, pero may proseso po na ginagawa po natin para sa unprogrammed Magkano yung appropriations. amount na yun, sir, yung saan program? Ayun, sa unprogrammed appropriations po, sa ngayon po ay 150 billion. 150.9. So, Okay. Pero ang original amount ng unprogram was, kung di ako nagkakamali, more than 200 billion, but yung 92.5 billion binito ng Pangulo. Tama po ba? Yes, you're right there. Binito po yung portion of the 243, if I'm not mistaken. Tapos binito po yung karamihan doon. That's around 7 items of the unprogrammed appropriations. Kaya po, ang natira na lang, 3 items na lang ang natira, which is totaling 150.9 billion. Which is, ito po, pinakamababa since 2019. Okay? In the past, umabot tayo ng even 800 billion more, then 700 billion. Then in 2025, it's around 300 plus billion. Unprogram lang 340. yun, sir. Unprogram. That's unprogrammed. But right now, this is the lowest since 2019. It's only 150.9 billion. And check ito, no, hindi pa siya available yung funds na yan, di ba? Sa oras Okay. na may pumasok pa sa Okay. kanilang magagastos. Magandang tanong yan, Joey. Kasi ang unprogrammed appropriations, you can only unlock that when you have what? Excess revenue or new revenue measures na inintroduce ng ating Congress. Okay. And plus, if that is for foreign assisted projects, kasi ang nakalagay doon sa tatlo, yung foreign assisted project, we have to have what we call the perfected loan agreement. Okay. Kasi yun po yung basehan. That's the reason why we put those foreign assisted projects and program appropriations. It's because during the time na cut off ng aming pag-prepare ng budget, wala pa siyang perfected loan agreement. That's why nasa unprogram siya. Now, since that time, was last year, ngayon, kung magkakaroon lang ngayon ng approved loan, that's the time that we can unlock the unprogrammed appropriations para sa foreign assisted project. So sa ngayon, wala pa ho siya. Kaya sinasabi namin na hindi sabihin ko na rin na ang unprogrammed appropriations ay hindi rin siya masama kasi those are standby appropriations lang naman siya. So that if ever there will be approved loan, ma-implement mo na kaagad yung project. Hindi na siya madidelay. Kasi once may perfected loan agreement na siya tapos hindi ka nag-avail, meron din tayong gastusin doon kahit hindi natin nagamit pa. Correct. We have what we call the commitment fees. Okay, na binabayaran. Sek, sunod na tanong ko. Anong importansya, anong kagandahan na meron tayong napipirmahang GAA every year compared dun sa nangyayari na Reenacted. Okay. Bakit maraming nagsabi na kahit 1 week lang nagkaroon ng reenacted budget, ang daming mga bashers ni PBBM kung Okay. ano na sinasabi. Paki-explain nga po. Okay. Yan po yung doon. Ang maganda po pag walang reenacted budget, continuous ang implementation ng project. Matutuloy ang mga programa ng gobyerno ayon doon sa plano ng ating government. What is proposed in the budget at saka what has been approved, tuloy-tuloy po yan. May implement natin yung project. Ang problema sa reenacted budget, syempre, may mga project na hindi tayo ma-implement. It is because reenacted siya. Alright? Kasi kung reenacted yun, hindi mo na ma-implement actually yung tapos na. Correct. Di ba? Tama. Oo. Tapos na yun, bakit mo pa
di ba? Bakit mo siya implement kung tapos na siya? So, those are madidelay the implementation of programs, and at the same time magsasuffer yung ating mga growth targets ng ekonomiya. Kung gano'n, madidelay kasi ang implementation ng project. So, it will have a negative impact on the projected growth natin na gusto nating magkaroon over the year or for that particular year. Katulad nung nangyari sa third quarter ng 2025, naging 4% lang ang GDP natin dahil sa ang daming hindi na i-release na pondo for kasi infrastructure. yes, definitely. Kasi kinansela na yung ibang doon. So, kaya ang epekto po nun sa ating growth natin bumaba. Sir, nabanggit mo kanina yung insertion, sabi mo, hindi naman po masama yun. Pero bakit kaya ang paningin ngayon ng mga kababayan natin, parang masama yung insertion pati yung unprogram. Paano kaya nangyari yun? As mentioned nga po, hindi po siya masama yung we call it the changes or adjustments made being done by both houses. Kasi po, dumaan yan sa proseso naman During the deliberation, dumaan yan. At siyempre, mayroong basihan yon kung bakit nilalagay po natin doon sa bawat ahensya. Kung ano yung programang ninanais po ng ating mga mambabatas. Yes. Okay? Masama po yan kung yan ay naabuso Bubulsa. at saka nauwi sa ghost project. At the okay. same time, substandard na project. Kaya yun po yung masama doon. Gaya ngayon, di ba, makikita nyo po maraming changes na ginawa. May inalis po tayo sa DPWH which is been offered by Secretary Vince na ikakansila halos lahat ng locally funded projects for flood control. Ngayon, saan nilagay yung savings o halimbawa, you can say it's not a savings but saan ni-reallocate yun? Yung natipid. O yung natipid na yun. Nilagay po sa bawat ahensya, which is those are the changes. I will not say it's an insertion. I don't want to think na iba yung thinking nila. Adjustment made by both houses. Sec, pero meron nang sasabi, ito another issue na naman to na pinaninira sa ating kasalukuyang gobyerno. Meron daw insertion ng executive department. Pwede po ba yun? Pwede ba yun? Meron yan, lumalabas po yan. Yung mga ganyan. I'm not privy about, wala po as far as the executive is concerned because sa amin lang po ang only the participation of the executive is only when we prepare the budget. Ang budget po ay dumadaan sa mahabang proseso. Actually, sa ngayon, nag-issue na kami ng budget ko for 2027. You can just imagine, more than 6 months, prepare po yan sa budget, sa DBM together with the agencies. And then, we submit that, and but even before we submit to Congress, inaaprobahan po ng kabinete together with the President. Okay, so yung process. So may deliberation na nangyayari. Sa DBM pa lang po, meron kaming tinatawag technical budget hearing. This is discussion between the Department of Budget and Management, technical po yan, together with the agencies. And then the second level, as far as DBM is concerned, executive review. Okay, yung final level of before we print the NEP, before we even submit to the President. And then the executive or the cabinet meeting together with the President to decide or approve the proposed budget, which is we call it the President budget. And of course, that will come the time na isasubmit na namin sa Congress, that is 30 days after the SONA, yung State of the Nation Address, okay, opening of Congress, dapat within 30 days, dapat maisubmit na namin ang budget. So, we submitted that, hanggang doon na lang kami. It's up now to the, of course, Congress kung ano yung mga changes or whatever the reallocation that they have to be made. But of course, sa Kongreso po at even the Senate, tinatawag po ang bawat ahensya. Bawat ahensya to, of course, Justify nila eh. the proposed budget. Bawat ahensya po. So in other words, Secretary, kapag naisubmit nyo na yung NEP, katulad ng NEP 2026, lahat ng naipasok dyan, wala nang kinalaman ng DBN except kapag tinanong kayo sa budget deliberation. So lahat ng pinasok dyan, sagot na ng Kongreso yan. We will be there as a resource person po, bawat ahensya. Ini-invite po ang DBM, kung halimbawa i-hear yung Department of Agriculture, nandun po kasama, ni-invite po ang DBM as a resource institution there to support the deliberation process doon sa Kongreso at sa Senado. Asek, medyo napagod kayo ito, definitely. No. Itong buong month na to kasi grabing review preparation.
Ano sir yung highlights nitong 2026 budget? Ano yung pinaka-main component niya? Okay. Magandang katanungan yan. Actually, ang ating presidente ay of course or ating programa ay actually nakafocus sa mga prioridad ng ating gobyerno. Importante diyan yung education, health, agriculture, social services at of course yung ating mga infrastructure still. But of course, the highest right now being the focus is yung education sector. Okay. Just to siguro maganda rin Tingnan natin. malaman natin kung ano yung mga numero. Gusto Yes, niyo ba sige, malaman sige, yung sige, numero? sige po, Okay. po. Sa ating mga lumabas po sa GA po natin, ang education sector, okay, mayroong or education DepEd is mayroon tayong 1 trillion 15 billion pesos, okay? Education yan. Education yan. Yung public works, kasama pa rin ito sa top 10, 530.9 billion. Yung ating the health is 448.1 billion. Interior and local government and is 310.5. Ang defense, 310 billion. Agriculture, 297.1. Social services or social welfare or DSWD, 270.2. Transportation Department, which is the DOTR, 141. Labor and Employment, 73.6. And Judiciary, 70.6 billion. So yun po yung mga top 10 departments po natin na naka-receive ng alokasyon. Doon sa education sir, bakit ganyan kataas? Okay. Ang education sector po kasi ay, as mentioned sa inyo, siya yung prioridad ng ating gobyerno in terms of, kumbaga, paano na, kasi gusto natin i-focus kasi yung the human development side, okay, of our, yung ating paggugobyerno. So, kaya po andyan, marami po tayo kasing programa sa Department of Education that is, at the same time, bago ko sabihin yung details, yan po kasi yung mandated by our Constitution na dapat highest talaga ang DepEd o education sector in terms of allocating funds. Nakasaad po dyan sa budget po ng DepEd is to meeting the gaps as far as one issue school building. Marami po tayong classroom backlog. Tapos yung hiring of teachers, around 65,000 teaching and non-teaching positions. Dami. Oo. Sek, pwedeng sa bagbagitin natin kung ilan classrooms ang nakabudget. Sige. Tama po bang 24,000? Sabi na. Hanapin po natin dito sa More aking than 20, pillars. parang kita ko ng 26 ata 24. 24,000. Meron parang 24 yun. 24. Okay. Siguro, labagi ko kanina, unahin po natin to. I have this number. Yung teaching and non-teaching Yes, positions, around 65,184. Okay, ang budget po niyan is almost around 15.4 billion pesos. Okay. Ang tinutukoy dito, mayroon ding allocation for school principal, school counselor associate, project development officer, at saka administrative officer. Okay. Inject lang ko yung counselor, very important kaya ang daming nilagay. 10,000 kasi Yung- ang daming eskwelahan na walang mga counselors, At saka walang ano mga may bago tayo nag-guide mga, sa mga kabataan, sa mga estudyante. may mga bago Kaya tayong nilagyan create na ng positions malaking allocation. Counselor, sukay tayo dyan dati. Okay. Yung sa paaralan siguro okay. Well, I have to check probably provide ko sa inyo. Sige I-message ko na lang sa Sige inyo po. so that you can share to your yung mga followers. Sek, Okay. tatanong ko lang, ito pong budget natin sa education, kung di ako nagkakamali, compliant na po ito sa UNESCO standard tama ka. na 4%, right? Okay. Actually, yun po yung namin because based on the study of the UNESCO, kailangan po natin dapat at least ang investment po natin is around 4 to 5% of GDP. And we have achieved that in terms of providing that in our 2026 national budget. First time to? Sek? This is the first time, Wow. really, first time na ito po ay malagyan ng pondo ng alokasyon para sa education sector is more than 4% of GDP. Okay. Very important yun. Sir, Okay. Sek, yung nung 2025, alam naman natin mainit na pinag-usapan yung flood control dahil sa flood control na yan, yung budget ng Pilipinas binubulsa daw ng mga buhaya. Ngayon 2026 sir,
may budget ba yung nakalaan sa flood control? At kung meron, magkano po ba? Bago ko sagutin niya, siguro yung tanong kanila as far as yung classroom is mayroon tayong 24,964 in 2000. Wow, Almost 2026. Yes, Ang daming, almost 25,000. ang daming Okay. masosolve na problema. Yan yung target gawin? Yes, for this 2026 budget. Okay. Now, yung katanungan mo na kung may flood control po tayo doon sa 2026 budget. Lilinawin ko po, wala pong local funded projects na flood control. Only for foreign assisted projects na mayroon po tayo. That is around more than 4.7 billion lang ang ating nakalagay sa ating foreign assisted projects. So wala po tayong programang nilagay para sa flood control na bago for locally funded projects. Check, mag-insert lang ako. Quick question nan. Maapektuhan ba yung mga legacy projects si Pangulo, like yung subway, saka yung North-South Express, yung yung railways? Hindi po, tuloy-tuloy po Kasi yung... merong naninira dyan hindi. na hindi Hindi daw po. nilalagyan ng budget ng kasalukuyang Hindi administrasyon. po. Tuloy-tuloy po yung implementasyon ng project, lalo na po yung sa mga train programs po natin. Kasi very important yan. That is also one way for us para mapabilis ang paglalakbay ng ating mga pasahero. Tama, tama. At the same time, to decongest also yung ating mananakay or rather decongest Metro Manila para ito po ay, halimbawa, instead, kung may train na kasi, pwede na silang tumira kahit medyo malayo because may train na siya. Yes. Oo. Yan isang concern po natin. At the same time, para mapabilis ang ating paglalakbay o papunta sa opisina at pag-uwi sa kanilang Napakaganda bahay. talaga kapag nagkakaroon tayo ng mga guest katulad Marami ni tayong Sec. natututunan. Rolly, no? Marami tayong mga nade-debunk, marami tayong napapalbulaanan ng mga fake news sa social media. Lalo Ito sir, na, no? fake news din to. Oh, sige, Yung tanungin mo. kumakalat sir online na may mga na-veto yung presidente sa PS allotment sa unprogrammed appropriations, yung mga dagdag benepisyo para sa mga uniformed personnel at sa mga guro, yung salary increases nila, maapektuhan ba siya this year? Ano po yung mangyayari? Lilinawin ko po, hindi po maapektuhan ang salary increase ng ating mga men in military uniform personnel at the same time yung mga civilian employees katulad ng mga admin aid, yung mga contract. Hindi po maapekta. Ang nangyari lang po kasi nito, nakita po nila, nilagay namin kung saan na dapat lang kilalagyan kung ano yung alokasyon sa bawat ahensya. Halimbawa, yung sa military and uniform personnel, yung 24 billion na tinutukoy nilang hindi madidelay para doon sa military and uniform personnel, ay nilagay na namin doon sa mismong ahensya. Inalis lang natin sa NPBF, nilagay na natin mismo sa allocation ng bawat ahensya. Para ito Direct ay na. mabilis na Mabilis na ma-implement. ma-implement. Okay. So, that is a fake news again na gusto natin sabi sa ating sa inyong mga followers na hindi po siya inalis, hindi siya tinanggal, inilipat lang po siya doon sa nararapat na ahensya. Wala nang dapat ipangamba. Yung mga, kasi by year yan, di ba? By tranches yung Okay. salary increase. Yes, totoo yan. The 3 tranches po yung pag-release po natin sa kanilang salary increase. Pero isa pang maghalagang mention po natin yung daily subsistence allowance ng ating MUP ay na-increasean siya from 150 to 350 pesos per laki day. Per day. Ang laking bagay, no? Sorry. 350 a day. Na yan po ay nilagay na rin po natin sa ahensya na nararapat. Halimbawa sa ating of course, PNP, BGMP, okay, Bucor. Bucor. For those uniform personnel, ilagay na po natin doon. So wala pong kayong pangamba sa ating mga men in uniform na ito po ay Hindi may bibigay. maaalintala at hindi ibibigay. Sa mga sa mga teachers po, kung meron mga increase or Yes, katulad po din natin ng mga hindi lang teachers, yung lahat ng mga civil servants. Kasi po yung in tranches po yung increase po natin is tinatawag salary standardization of SSL. SSL. So nasa 3rd tranche na po tayo ngayon. So every year po yan, until next year, mayroon pong salary increase pa rin. At yan ay nakapaloob na doon sa bawat ahensya Nice. budget.
Sek, ito naman po yung sa LGU kasi parang isa sa highlights din ng budget na to, i-empower natin yung mga local government units eh. Yes. Ano po yung mga major adjustment when it comes to budget allocation sa LGUs? Okay. So local government, kahapon we have our press briefing again. Malaki po ang nilagay na pondo para sa ating tinatawag na Local Government Support Fund. Okay? Ang Local Government Support Fund po ay ito po yung binibigyan na suporta para sa ating local government units, lalong-lalo na doon sa mga tinatawag na sa 4th to 5th class municipalities. That is around 50, more than 52 billion ang inallocate po natin. May 4 components po dyan, just to anuhin ko lang sa inyo kung magkano po yung I have with me here the allocation ng bawat sorry. Medyo ano tayo? Okay lang. Okay lang ba? Kasi number kasi yan kaya Kailangan eksakto. okay. Anyway, I will just again forward sa inyong tatlo so that you can share that the allocation sa bawat kasi 4 po yung component po doon na binigyan ng one issue financial assistance to local government units, yung ating what we call the growth equity fund, okay, plus yung ating barangay SBDP support to barangay development program, okay. And of course, isa pa yung sa ating support to participatory budgeting. So yun po yun, may component po yan. So malaki po ang nilagay po natin dyan sa LGUs, okay? That is around 57 billion pesos. Ang component po niyan, may 11.3 as mentioned to you na, naalala ko na, 11.3 billion para sa Growth Equity Fund, 37.4 billion para sa ating financial assistance to local government units at saka 8.08 billion para sa ating mga support to barangay development program at 1 billion para doon sa PB. Curious lang ako, saan ginagamit specifically yung financial assistance sa local government? Okay. Yan po ay allocation po sa ating mga sa local government units mismo. Kahit anong need nila? Okay, ganito po yan. Sa bawat component po dyan, mayroon kami ni-release na what we call the guidelines, local budget circular, wherein nandun po yung mga menu na pwedeng i-request, basihan para doon i-request ng mga local government units. Okay? So, yun po yun. Mayroon kaming menu. Lalo lang sa support. Base lang doon sila. Mayroon ding mga pwede nilang tinatawag na infrastructure project and even soft program natin like ayuda, pwede rin sila. Mayroon dong malaking bahagi doon siguro yung scholarship program ng ating mamamayan, lalo na po sa mga barangay. Mayroon din tayo mga programa para sa, of course, support sa mga mahihirap, okay? AICS nila, doon sa ating assistance to indigent communities. So, mayroon din tayong allocation para doon. Okay. Sir, may viewers tayo nagtanong, siguro DDS to sir. Okay. Sabi niya sir, palirista, pakitanong kung magkano yung ilalaan na pondo para sa social service at sa mga ayuda. Siguro pumipila to sir. Okay. AIX, yung mga AIX. Mga AIX, mga Tupad, tupad. yan. Tupad, Yan. akap. 4Ps, mga social services. Okay. Sige. Diyan interesado talaga yung mga Ayan na, standby na. Sila yung mga una-unang pumipila. Okay. Sige. Which is malaki din naman ang impact nun siya. Oo naman. Pag maglalaan ng sapat na budget doon. Hindi, proven yan. Hindi ako nagkakamali. Simula pa ang time ni GMA. Proven na nakakatulong talaga Oo sa mga naman. Correct. Saka mahirap walang yan. pili-pili yan ha. Kahit sino yan ha. Okay. Ayan. For a while. Sige, habang sir, hinahanap ni Secretary Rolly yan ha. Yes, Ayan, baka may questions yes, po yes. kayo kay Secretary Pag may questions Toledo. kayo, Ilagay nyo siya sa Okay. comment section. Yeah, Babasahin okay. natin yung question na yan. Okay. Sige. Thank you. Sige. Okay, nakita ko na yung aking kasi pasensya na po kasi number ito kaya we need to look for the details talaga. Okay. Ang ayuda po natin, okay, Makinig ha mga ka-BBM, makinig ha. okay. Mayroon tayo pong alokasyon sa
One is the DOH, tinatawag nilang Medical Assistance to Indigent and Financially Capacitated. Mayroon tayo 51.6 billion. Okay? Para naman sa DSWD po, mayroon tayong malaking alokasyon dyan. Ang total po niyan ay 235.9 billion. Okay? Pero may breakdown po yan. Mayroon tayong natawag na Pantawid, Pamilyang Pilipino Program, yung 4Ps. Yes. Mayroon tayong Protective Service for Individual and Families, 63.9 billion. Mayroon din tayong Social Pension for Indigent Senior Citizens, okay? 51.8 billion. Mayroon tayong Sustainable Livelihood Program na 5.3 at Walang Gutom 2027 or ito yung tinatawag Food Stamp Program na 1.9 billion. Mayroon din po tayong alokasyon doon sa Department of Labor and Employment para doon sa tulong pangkabuhayan sa ating disadvantage. Ito yung Tupad. Ah, okay. Tama kayo dyan. Yung 21.3 billion pesos. At mayroon din additional po tayo ngayon na hindi additional. Nadagdagan po yung ating assistance to farmers and fisher folk. Ngayon ay nasa 10 billion. Okay. So marami po tayong mga social program na ito ay nakakatulong sa ating mamamayan, lalo na po yung ating mga mamihirap na kababayan. Sek, hindi dyan nakapaloob yung tungkol sa suporta sa mga OFWs. Ibang ano yun? Iba po yon. Iba pong support yon na nakalaan para sa ating mga Sa OFWs. DMW na yun, no? Yes. So ang total nito po ng ayuda natin is around, para lang kaalaman natin, 323.7 billion pesos. Billion. Kaya, Laki ng- Sek, tanong ko, Sek, yung pondo na yan sa mga ayuda, Sek, paano tayo trabaho niyo pa ba na i-monitor yan na hindi magagamit ng mga politiko pampapopogi nila? Yan po yung magandang katanungan ngayon. Alam niyo po, doon sa general provision of our GAA for 2026 ay may nakapaloob na, ito po, ang sinasabi dito ay Section 19, para lang mga alaman nyo po, it states that the public officials holding elective positions, including electoral candidates, political parties, or any of their representatives are prohibited from having influence, be present in, participate in, or take part in the actual distribution of any cash assistance and other forms of financial aid. So, ito po ay, nakasaad na po at bawal silang pumila or rather magpakita doon during the pagbibigay ng cash assistance. Sabi nga ng DILG, hindi sila pupunta dyan. Oo. Yung mga Pero magre-release. sa Sek, effective kaya sa kapal na mukha ng mga yan? Hindi, narinig ko rin ito kay Secretary Rex. Hindi raw sila magpapakita kung Ando yung sakaling politiko. nandun si politiko. Sinabi niya no isang araw yan. Oo. Kaya hindi niya hahayaan na ang kanyang mga social services officers ay nandoon during kung mayroong mga politikong nandoon. Kaya yan, Tama pala yan. Kaya yan, ka-BBM, Oo. tandaan yung sinabi ni Sec. Rolly Toledo, ha, hindi na pwedeng may mga politiko na nasa area kapag mayroong bigayan ng mga ayuda na yan. So, anong gagawin niya? Halimbawa, Magreklamo may tayo. makita politiko, anong gagawin? Magreklamo sa DSWD, magreklamo sa Pangulo. Ang DILG, alam ko, gagawa sila ng platform kung saan pwede mong i-report yung mga politiko Okay. Actually naman, pwede pa rin tayong, halimbawa, ako, pwede mag-endorso kung halimbawa may taong nangangailangan. Pwede naman sila yung humingi sa DSWD kung kinakailangan ng suporta. But of course, hindi na sila dapat ang gumastos. Ang gagastos siyempre yung yung mismong nanghingi. O kaya if ever mayroon pang guarantee letter, dapat diretso na doon sa ating mga nangangailangan sa tao. Ayan. Hindi na dada sa politiko. Medyo malungkot pala 2026 ng mga buhaya ngayon. No? Kasi malilimitahan yung nila, pagpapa-epal-epal nila eh. Kasi opportunity na nila yun Grabe naman nung easy lang. Basa muna tayo ng comment, sir. Tingin ko muna na Hindi lang ako sanay sa inyo. Sabi niya, Nagugulat ako sa inyo. Basa muna tayo ng comment. light pa yan, sir, light pa. LV de la Cruz, yan. Good evening po sa inyo. Tatlo at kay Secretary, shoutout po sa inyo. Annalyn Goho Senas, yan, watching from Cavite.
Shoutout po sa inyo. Ayan. Ano Kaya, pa? ang tatanong ko kay Sec Rolly ngayon, Sec, magkano ang nilaan para sa NDRRMF? Saka sa Okay. QRF natin. Kasi isa sa mga malaking bagay yan, especially Oo. during Yeah. calamities, no? oh. Isa sa mga importanteng pinaglalaanan talaga ng ating gobyerno. Okay, sige. Para malinaw po, ang ating budget for the NDRMF has a total appropriations of 39.82 billion. Okay, this is to cover reconstruction, rehabilitation, repair and relief ng and other work services, including pre-disaster activities in connection with the occurrence of natural and human-induced calamities, epidemics declared by the Department of Health, crisis resulting from armed conflicts, insurgency, terrorism, and other catastrophes occurring in the current 2 preceding years. Ito po ay nag-increase po siya to by 8.82 billion pesos compared in the past year's appropriations na 31. Po dito, may alokasyon bawat ahensya. Bagitin na rin po natin para malaman nila kung magkano yung QRF po dito. Ang QRF na total po dito pala ay 10.685 billion pesos. May allocation sa DA na 1 billion, DepEd na 3 billion, DNR, MGB 10 million, mayroon DOH na OSEC of 500 million, DILG 50 million, DILG PNP, kanina pala Bureau of Fire, PNP naman 50 million, DND, OCD 1 billion, tama ba? 1 billion, tama. Then DPWH 1.2 billion, DSWD 3 billion, and of course DOTR 75 million. Yung National Housing Authority 500 million, then our National Irrigation Authority OS administration is 300 million. Linawin ko lang po, itong quick response fund ay naka-allocate na po sa bawat ahensya. Wala po doon. This is on top of what is been in the NDREAM fund. Ngayon, kung ito po ay malapit lang maubos or at least 50%, pwede silang humingi ng replenishment dito. Para syempre, kasi ang calamity naman, we don't know when it happens. So dapat may naka-ready na quick response fund. Sir, sa mga barangay, sir, saan nagagaling yung mga budget nila para sa social service? Kasi yung mga kagawad, pag hiningan mo ng tulong, lagi sabi walang budget eh. Okay. Doon po sa ating what we call the National Tax Allotment po, may release po tayo ng 1.9 trillion po na allocation sa province, cities, municipalities, and barangay. So may allocation po yan bawat municipality at bawat LGU, which is including the barangay. Yes. Depende sa era. Parang yan yung era dati, sir. No? Yan yung era, tinatawag na NTA. So yun po ay, syempre, depende na lang po sa kanilang pagpaplano kung how much they can allocate for their social services. Oo. Kasi ang pinagkagalingan kasi ng pondo ng mga LGUs, yung galing sa national government, saka yung own revenues nila. Yes, Diba? totoo yan. So nasa galing din nila ng pagbabudget yan. Yes. At pangungulekta ng kanilang revenue Revenue, na correct. Revenue collection sa bawat. Ito question ko. Kasi andyan na yung budget eh. Allotted na Right. yan. Ang problema, maraming government agencies, halimbawa pinanggalingan ko rin, mababa masyado yung utilization rate na hindi nga umaabot ng 20%. So nasasayang yung pondo. Ano ba yung remedyo natin dyan? May mga penalty ba sila kapag di nila nagastos yung allotted funds? Okay. At siguro yung observation mo yan, hindi lang ikaw yung nakaka-observe, but halos lahat siguro nakikita yan. On our part, kasi minomonitor namin yung kanilang utilization. Actually, on a quarterly basis, may report sila submit. At the same time, we also have what we call the agency performance review. 2 beses ginagawa yung mid-year at saka year-end. Ini-evaluate namin how they perform. Okay? Halimbawa, on the mid-review, the agency performance review, tinitingnan namin yon how much has been utilized para din malaman namin over the period, next succeeding period, or the period of second half of the year, kung how much we can still release for them in terms of their need, in terms of their cash. Kasi talagang tinitingnan namin utilization. Kasi mahirap naman magbigay tayo ng cash or available or yung tinatawag na notice of cash allocation kung hindi naman nila magagamit. Sayang lang naman yun. Maglalaps po yun. Okay. So, yung utilization po, that is also one thing that we're looking at when we prepared the budget for, halimbawa, this year.
titingnan namin yung utilization ratio nila, the performance in the 2025. Kaya we have this year-end assessment naman, yung agency performance review at year-end, so that we will know how much really the total na kanilang utilization as far as their BUR is concerned. So yung budget nila for next year, maapektuhan ng performance nila ng current year. We are considering that as part of our criteria in the evaluation of their budget for the succeeding year. So that's why it's good for them na dapat ma-utilize na yung program, yung budget has been allocated to them. Of course, dapat ma-utilize sila properly. Pero ibig sabihin lang po nito, hindi lang nila i-utilize dahil may balanse. Dapat gamitin ito sa kanilang mga dapat nararapat na paggagastusan. Okay? Yung they have to utilize it efficiently and effectively to its kumbaga proper of course PAPs, program activities and projects. A light question naman, puro sobrang seryoso ng ating mga Okay. Baka yung mga followers po natin hindi sanay sa seryoso eh. Madalas kami dito tawanan lang sek eh. Okay. Sek, Sir, ano? ito, sige, Ako muna. Tawag dito. Sa tagal mo sek sa sa DBM, ano ang pinaka-important lessons na mga natutunan mo? Ang balita ko sa DBM, bawal daw ang mag-asawa at bawal matulog dahil grabe ang trabaho, ang demand ng trabaho. Hindi pala natin natanong, Sek, may asawa ka na po ba, Sek? Yes, I have. Ilan? I'm married. Muntik na. Buti ka na ba doon, sir, ha? Yeah, I'm married. I have 3 children. Okay. So, sa ngayon naman, Oh, may tumuturo Yeah. Rod. Sino si Gel? yeah. Yes, I'm married. Actually, just to Atin lang, sir. ito, Apat lang tayo. revelation on my part. Okay. I met my wife sa DBM din. Oh, Yes. Siya po yes. pala yun. Oh, parang iba yung nakita mo dati, ah. Pero ngayon sek wala na siya sa DBM. wala na siya sa DBM. She is already connected with the private sector in the bank. She's a Matagal na banker. po. Matagal na since, I think that was since 1994. Before we got married, nasa ano na siya. Lumipat na bago Lumipat kayo na siya. Oo. kinasal. Yes. Nasa bank po siya nag-work. Yung first question ko sek, anong mga important lessons na natutunan mo sa haba ng iyong termino or pag-stay dyan sa DBM? Pagiging Anong secretary mga- rin pala bagsak mo, sir. Okay. Siguro ang the very important lessons that I've learned is sa DBM po kasi kailangan kang kumbaga matyaga ka diyan. Kasi if you can just imagine yung pag-prepare po ng budget kung wala kang tiyaga, mahirapan ka na syempre to cope up with that pressure of the job that you have to do or perform. Like pag-analyze mo ng budget, of course, at even pag-analyze mo, pag-evaluate mo when you release that program. So, dapat you have that kind of tiyaga. Second is, you should be, kumbaga, analytical, okay? Siyempre, doon sa mga ginagawa mo, okay? Isa pa sigurong pwedeng sabihin nating lessons that I have learned is yung managing your time also. Kasi alam mo sabi nyo nga, di ba wala nang natutulog, minsan hindi na umuwi. Hindi na nakapag-aasawa. Okay. So kaya yun ang pwede natin, kasi gaya ng wife ko, sometimes, actually tinatawag akong border na lang sa bahay. Uwi na para matulog. Kasi uwi ako ng, Tulog lalabas sila. ako ng maaga, uwi akong halos matutulog lang sila. Okay. So I guess we need to manage that actually then. And of course, ang kailangan po natin dito is yung tinatawag nating may integridad po tayo. Okay. Kasi syempre, sinong magtitiwala sa'yo, lalo na ang pinanghahawakan mo ay budget ng buong bansa, buong bayan, ay kailangan dapat ma-establish po natin yan. At dapat yan po ang ating dapat kumbaga, actually that is what we want to advocate. At the same time, we want to build that trust from the people na ang may integridad ang DBM as an institution, but not just an institution, but individually as far as the workforce of the Department of Budget and Management. Sek, paano Sige. mo na ma-manage yung considering na napaka-limited ang fiscal space natin,
Paano mo na ma-manage yung maraming request from different politicians, different agencies ng mga proyekto at Okay. hindi mo alam kung sino pagbibigyan mo o sino unahin mo. Tama, ang magandang tanong na yan kasi, just to let you know, during the budget preparation for the 2026, you know that we receive around 7 trillion budget requests from the departments and agencies. More than 7 trillion, ha? Pero magkano lang ang budget natin? 6.793. So mayroon kaming criteria kung paano namin i-evaluate yan. One is, we need to, what? Look at the development programs of dapat naka-align yan sa priority ng government Yun. through our Philippine Development Plan. Nasa Okay. PDP dapat. So dapat nasa PDP, naka-align siya. Pangalawa, naka-align din po sa mandato ng bawat ahensya. Kung wala sa mandato niya, bakit mo siya bibigyan? Baka saan niya naman gagamitin? Okay. Pangatlo, yung kanina lang pinag-usapan natin na utilization ratio nila, yung BUR. Kasi why should you provide also na allocations kung hindi man nila na-utilize ng maayos? Okay. And the fourth one is depende sa fiscal space na available, which I mentioned to you na 6.793 billion, dapat ma-allocate natin ang maayos siya based on the priority. And panglima po, yung tinatawag naming priority ng bawat ahensya. Kasi minsan po, sa dami ng kanilang mga requests, sabihin namin, i-prioritize nyo yung mga nire-request nyo sa amin. So, those are the things that we ask the different departments and agencies to have that priority as far as their budget requests. Tsaka may PAPs naman sila, di ba? Yes, May yes. babase. Oo, yung bawat PAPs po. Sir, may tanong ako, sir. Kasi ako, sir, nung nag-aaral ako, mula grade 1 hanggang 40 high school, yung grade ko sa math, laging 78 lang. Mahina ako sa math eh. O ngayon, sir, dahil mahina ako sa math, pwede ba ako mag-apply sa DBM? Parang hirap na sagutin, sir, ha? Ano ba kanting posisyon doon? Pwede naman. Oh, Janitor. Kasi kaya sa bakante. actually po, marami po tayong sabi ni Yusuf Service. Gatit, ilalagay ka sa library. Tagabalik na libro. Tagabalik ka lang ng libro, pare. Tagpapatawa lang tayo kasi seryoso masyado tayo eh. Sa last question ko to, since kayo po ang secretary ng DBM, sa bahay po, sino nagbabudget? Ang misis. Ang misis na. Oo, syempre. Pag may misis ka, hindi mo natatanungin yan. Ah. Matik yan, matik. So, limit lahat ng sahod sila na bahala. Hindi naman sa ganun. Depende kasi sa mag-asawa daw yun kung sinong marunong mag-budget sa kanya magbabudget. Okay, siya yung mag-manage. But we, of course, depende rin sa pag-uusap nyo yan. Okay. So, definitely, as far as I'm concerned, you have to provide or rather, sa usapan nyo, may allocation bawat ganito. Halimbawa, sa sweldo mo, allocate mo na rin yung how much is for your renta, renta ng bahay, kuryente, at the same time yung tuition ng mga anak mo. Ganun, pag-uusapan nyo yan. Minsan direct na ako ang nagbabayad na, pero nakaplano po yan sa bawat, sa aming financial program namin ng mag-asawa. Sek, May allocation. Bakit ka kumuha ng MNSA? Okay. Related ba sa budget yan? Yeah, that is very critical talaga din kasi sa MNSA, you don't just need for security as far as military security. But right now, security is evolving not just for the military but also in an overall. Especially now, sabi ko nga, even the budget is one part of the security. Kasi, di ba, without allocation for may kasama pong implication po yan. Kasi even right now, may provision po tayo sa ating mga EFP modernization program, which is also part of that is yung ating security measures. Okay. So, dapat intindihan mo rin siya, no? Yes. Factor Kasi din. this is a fiscal implication actually in every aspect of security. Ayos, ako, wala na akong tanong kay Sec. Last na lang. Sek, curious lang ako. Yung hindi nagastos ng mga ahensya, na budget nila, sinusurrender sa National Treasury? Or- Alinawin ko po yung ating mga appropriations po ngayon, mayroon tinatawag na continuing appropriations. Oh, yun. Which means to say, yung budget mo for 2025 na hindi mo nagastos, you can still use that the following year because of that continuing appropriations. By 2 years validity ang ating
ating budget. But that is only for our maintenance and other operating expenditures MOE at saka lang. capital outlays. Hindi na po yung personal services. So there's a valid, you can still use that as a valid appropriations because of that continuing appropriation. Ngayon lang ito, sir. No. We Matagal na. implemented that ever since pa na may continuing appropriations po tayo. Sir, ito sir, may sa comment, basahin natin. Sir Palerista, pakitanong naman kay Sec Toledo, anong advice nyo sa mga kabataan ngayon tungkol sa pagbabudget nila ng sarili nilang pera? Di ba ang daming wala nang makain pero may budget for rhinoplasty at agluta? Binasa ko lang sa comment ha. Botox sa fillers. Totoo ba binasa mo yan? Meron. Ayan. Hindi priority. May budget yung hindi priority. Oh, ayan. Parang nahirapan ka sumagot, sir ah. Oh, actually siguro yung ginagawa ng anak ko, yung panganay ko, actually very siguro natuto sa amin yung ng aking asawa dahil both from our accountants po kami ng aking asawa. Okay. So yung aking panganay, ginagawa niya, nililista niya bawat gastos niya sa araw-araw. Nakamonitor siya para malaman niya kung ano yung pwede niyang gastusin para sa kanyang sa kanyang halimbawa panood ng sine, okay. Siguro sa kanyang pagkaka-coffee, okay, 'di ba mahilig tayo mga ngayon sa coffee siya. So the same time bawat sentim o bawat Peso. nililista niya peso ang ginagawa niya. So you have to monitor yung paggastos para malaman niyo kung saan ginagamit yon. At the same time, para malaman mo rin kung ganito pala napupunta dito ang gastusin ko for every month. So malalaman mo nga, manghihinayang ka ngayon kasi hindi mo ginagamit ng tama yung pera mo binibigay sa iyo ng iyong mga magulang, lalo kung ikaw ay estudyante. So you have to monitor. Pangalawa, i-prioritize mo kung saan mo dapat gastusin yung yung pera mong binibigay sa iyo ng magulang mo. Okay? Of course, sabi nga nila that is based on your needs, pangangailangan mo. Okay. As mentioned to you, i-monitor mo para alam mo kung paano mo gastusin ng maayos yung binibigay sa yung allowance ng iyong mga magulang. Asek, pahabol sec. Dahil ikaw ang sekretary ngayon ng DBM, sir, meron ba mga politikong lumalapit-lapit sa iyo, papalakas-lakas sa iyo para syempre, lalo kahit mga ibang personality para taasan mo yung budget nila, ganun. Wala naman po sa ngayon kasi we just how many months pa lang, 2 months pa lang 2 months, tayo. So wala pong na-experience na lumalapit po sa amin. Okay, except that yung mga ahensya po, bumibisita po sa akin, it's because how they want to implement their projects. Kung paano mabilis na maisaayos o mai-release ang kanilang pondo para mas mabilis nilang ma-implement yung mga programa nila for this 2026. Last question sa akin. Sek, ako, yung pagiging CPA ko kasi galing ako sa private sector. Pero little ang knowledge ko about budgeting sa government sector. No? Sa private sector kasi, ang budget ginagamit to get profits, no? To produce profits. Sa government, ginagawa ang budget to provide services. Yes. Right. So, sa 2026 GAA na prepare nyo at na-aprobahan ng Pangulo, gaano tayo sigurado o paano natin mag-garantiya na talagang ito ay makakatulong sa ating taong bayan? Okay. In the earlier discussion po natin, ay sinabi natin ang prioridad ng Pangulo ay nasa mga 3 o 5 priority, which is education, health, social services, at the same time yung ating mga sa agrikultura, at the same time sa empowering the local government units. Okay. So ang ating budget po sa ngayon ay sinisiguro namin na ang ating budget ay nakatuon sa bawat mamamayan. Okay. That's why yun ang prioridad ng ating Pangulo. At ito ay hindi lang wala pong siyang sisiguro din namin na ito ay walang ghost project sa bawat ma-implement na project. Making sure that the budget that we release is in accordance with what has been planned and what has been in the GAA. At sisiguro din po namin na ito ay i-monitor natin para itong mga project na ito na nakapropose o nasa GAA ay ma-implement, maikatuparan
ayon doon sa nakaplano sa bawat proyekto. So we will monitor this, okay? At of course, we will be, of course, kasama doon sa pagmo-monitor is we want to be transparent about it, okay? At maging disiplinado po tayo sa ating mga pag-release ng pondo. At ito po ay sisiguraduhin namin na ang pag-release po ng ating pondo ay ayon nga, sabi ko nga sa inyo, ayon sa rules, laws, and regulations kumbaga kung anong mayroon tayong rules and regulations. Okay? And siyempre, being an advocate of open government. Oy, okay, balita ko nga po, ang tagal mo ng advocate simula Yes, 2000 ano being an ata, advocate 11? of open government partnership po. We make sure that we want to be transparent and participatory, and with citizens participation may involve sila dito, lalo na sa pag-prepare, pag-implement at pag-monitor ng project. Alright. Okay. Napakaganda. Marami tayong Ayan. aasahan no sa Oh, sa sama- Pilipinas sa Sahul dahil may enough budget tayo, gastos lang ng tama at maayos. Oh, yung mga ibang ka-BBM natin, familiar daw si Sir. Sinasabi nila kasi sa mga hindi po nakakaalam, si Sir yung madalas na umaharap sa mga hearing ng Senate, di ba Sir? Oo. Oo. Siya yun. Sa Congress. Oo. Siya Okay. yung Kasi kapag nga po, siya ang veterano sa DBM. Kumbaga, very reliable source of information siya as far as Congress is concerned. So Kaya hindi andun siya palagi. hindi totoo yung sinasabi nila Yusek Gadis na kapag DBM single, hindi pala totoo yun. Hindi. Si Yusek Gades lang yun, saka si Sek Mina. Oh. Ayun, maraming salamat. Ayan. Secretary. Kaya mga ka-BBM, sana marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. Talagang dapat talaga pinag-uusapan ang pera ng Pilipinas kasi ito ay pera natin at malaking naitulong sa atin yan. Ni Final Secretary Toledo. Rodi Toledo. Sir, final word sa ating mga kababayan. Okay. Anyway, bago ko salamat sa inyong tatlo pag-invite sa akin dito, si Yamyam, si Chris, at saka Ka-coffee. si Joey. Joey po. Joey. Okay. Sir, harap ka sa camera, sir. Yan. Okay. Para sa Hindi naman ating to Senate, sir. Yan. Okay. Para sa ating mga mamamayan, okay. On the part of sa amin sa Department of Budget and Management, sisiguraduhin po namin na ang bawat sentimo ay magagamit po sa dapat niyang paggamitan sa pag-implement ng programs, activities, and projects po dito. At sisiguraduhin po namin din na ang pag-release po namin ay pondo ay naaayon sa mga laws, rules, and regulations na dapat ito ay may release po ng tama. Okay. At syempre po, sa pag-implementa ng projects, nandun po kasama po ng mga implementing agencies na tulungan po namin sila mag-monitor ng projects at sisiguro din po namin na ito ay may implement po ayon sa kanilang mga plano. At syempre po, ini-encourage po namin kayo, mga kababayan, na kayo rin po ay bahagi dito sa pag-implement ng project natin. We want to encourage you to participate by monitoring the implementation ng ating mga programa. Hindi lang po sa ating mga infrastruktura, but even more so sa ating mga iba-ibang programa para sa ating mga mamamayan. So, yan po. Maraming salamat po at magandang hapon. Ayan, mga ka-BBM, ha? Galing ni Kita Sec, niyo yung galing magaling ni Sec. nating Secretary ng Department of Budget and Management, si Secretary Rolly Toledo. Ayan. Magandang gabi po, sir. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po sa Joey. oras. Okay. Napakaganda nung pinag-usapan natin kaganina about Substantial, sa no? Very about sa substantial. budget ng Pilipinas kasi dapat talaga nahingialam tayo diyan kasi tax natin 'yan. At importante na intindihan Oo, Mm. 'di ba? Oo. At least ngayon alam na natin na nasa Kaya nasa tamang direksyon ng budget ng Pilipinas. Hindi kasi madali intindihin considering na maraming lumalabas sa media, both mainstream and social media, na hindi tama. Oo. Sa mga definitions lang, hindi tama eh. No? Oo. Di mo na alam kung alin ang totoo sa hindi eh. Di, tama lang talaga na mismong si Secretary Toledo yung Nakausap natin. nakausap natin at mismong galing sa kanya, Yung galing sa bibig niya, sagot, no? yung mga sagot sa fake news na pinapakalat laban sa gobyerno. Oo. Kaya malaking pasasalamat natin kay Secretary Toledo at sa buong pamilya ng DBM. Ah. Dahil binibigyan tayo ng importansya, di ba? Binibigyan tayo ng opportunity na ma-invite sila at makapag-guest po dito, may paliwanag din sila mismo. Kaya maraming salamat po sa kabuuan po ng DBM kay Secretary Rolly Toledo and of course kay Secretary Sophie Liran na laging sumusuporta
sa atin dito sa ating podcast. Maraming salamat po. Oo, yan. So, may pag-usapan ba tayong mainit? Marami pa. 3 pang topic Ito. ang pag-usapan natin. Manood po kayo at kung di nyo pa rin i-share itong podcast, pwede nyo po pong i-share. No? I-share nyo na po ngayon yung podcast dahil yung 3 topic na pag-usapan namin ay medyo bombastic. Mamaya na yan. Unahin mo natin si Atong Ang. Ayun. Yan. Kung alam niyo naman mga kababayan na si Atong Ang talagang isang taong negosyante, bilyonaryo, kumbaga untouchable. Sabi nga nila nung panahon ni Digong, untouchable 'yan eh. Correct. Kaya wala Hindi nangyari. yung panahon ni Digong, pare. Hindi, ibig sabihin yung nawawalang sabungero, wala nangyari. Oo, wala nangyari. Walang nangyari nung panahon ni Digong kasi nga sinasabi untouchable daw talaga si Atong Ang. Ngayon, sa panahon ni PBBM, nagkaroon na talaga ng maliwanag pasasabaw ng pusit ang pag-asa ng mga biktima. Kasi etong si Atong Ang ay nalabasan na ng warrant of arrest na ibig sabihin sa panahon ni PBBM, kahit mahirap ka, kahit wala kang pera, makakamtan mo ang hustisya. So anong basa nyo dyan mga ka-BBM? Ako, palerista ka, Kopi, very consistent ang pamahala ni Bongbong Marcos Yes. pagdating sa hustisya. Yes. Balikan ko, Laila de Lima, hindi siya nakialam. Kaya lumabas yung totoo. Gawa-gawa lang ang kinaso sa kanya ng administrasyon ni Digong. Oh. Di ba? Tapos yung kay Maria Ressa, another gawa-gawang kaso. No? Napawalan sala si Maria Ressa. Oo. Tapos yung kay Tebes, Congressman Tebes, kahit napakayaman mo at bilyonaryo din, no? Anong ginawa? Pinabalik. Ginawa ang paraan para makabalik sa Pilipinas. No? At yung kay Digong, no? Si Kibs. Kahit dating Pangulo, ayan, nasa ICC ngayon. At si Kibuloy, no? Kahit napaka well-connected, powerful, na hindi binabangga ng mga politiko dahil sa mga botong binibigay sa mga politiko, nakakulong. At this time, eto naman si Atong Ang na another billionaire, another powerful, well-connected na tao ang subject to warrant of arrest. Kaya natutuwa talaga ako kay Bongbong Marcos dahil itong ating Pangulo ay hindi weak leader, strong leader. Sipin nyo, Talagang matapang tong Pangulo natin. Isipin nyo, no, matitindi yung binabangga ni PBBM. Talagang mga bilyonaryo, no? Walang pipitsugin sa mga yun. Walang milyonaryo doon eh. Wala. Lahat bilyon. Baka si Digong lang mahirap doon eh. Pero ang challenge ngayon ng Philippine National Police, medyo matindi ang pressure. Oo, matindi talaga. Kasi bigatin yung mga tao na to na kailangan nilang ma-aresto. Zaldico, diba? Nasaan si Zaldico? Itong si Atong ang balita natin, nasa ibang bansa na yan, December pa lang, at wala nang balak umuwi ng Pilipinas. So malaking challenge yan sa Philippine National Police kay General Nagtatas kung ano yung ma-venture yung gagawin niya dyan para ma-aresto itong malalaking tao na to. Kasi hindi enough yung makapag-issue ka ng warrant of arrest, malaking bagay na yan, pero importante, Ma-aresto. natin sila na nasa loob ng rehas. Alam mo, Kakopi, palerista, nakikita ko kung bakit nagtatago itong mga may warrant of arrest. Si Bato nga, hindi pa lumalabas warrant of arrest, nagtatago na no? Tapos itong si Atong Ang ngayon. And merong usapan na kapag nilabasan ng warrant itong magkapatid na Yap, Eric at Edvic Yap, hindi rin ito magpapa-aresto. No? Base sa ating mga sources. No? Ang nakikita ko dyan, Ka-Coffee, alam mo kung bakit, palerista? Oh. Natatakot sila dahil mabubulok na sila kapag na-aresto sila. Oh. Dahil sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang pinapatupad ang batas nang walang pabor, no? Walang palakasan, no? Dahil nakita na nila kay Tebes, kay Kiboloy, kay Digong na talagang mabubulok na sa kulungan. Kaya etong mga takot na takot talaga. So, I-present yung sarili So nila isipin nyo ha, kung titingnan mo talaga, wala talaga panama si Digong kay weak leader no? Kay BBM no? Wala. Kung paramihan nung nakulong na mga may kaso, si PBBM lang talaga maraming naipakulong na mga may Powerful. kaso na tao dito sa atin. Teka, preha, okay ba yung audio natin? Nawala daw yung audio ko kanina, pero ngayon mukhang okay na ba, Lex? Yan, okay na. Ayan. Ulitin ko lang sinabi ko kanina. Ang argument ko kanina, no, malaking bagay na nakapag-issue na ng warrant of arrest. Siyempre, malaki po yung tulong ng ating presidente dyan. Pero ang pressure ngayon ay nasa Philippine National Police. Malaking hamon po yan kay General Nartates ng PNP na arestuhin itong malalaking tao na ito. Kasi Zaldico, Atong Ang, malalaki yan. So hindi pwedeng nandyan lang sila sa labas. Kailangan makita natin yan na nasa rehas. So malaking pressure yan sa PNP at kinakailangan magdoble kayon para mahanap sila kung nasa ang bansa pa sila, makipag-coordinate para ma-deport o maibalik yan dito sa Pilipinas at managot. Kasi parang magiging na lang yan pamamarisa na lang yan. Once mag-issue ng warrant of arrest, magtatago sa ibang bansa. Wala rin mangyari, di ba? Parang tayo lang din yung kawawa dyan. Nasa kasi natin yan hanggat
hanggat walang kaso, hindi kasi pwedeng pigilan yung pag-alis-alis nila sa ibang bansa, no? Mm. Kaya itong mga to, matagal pa lang, habang nararamdaman pa lang nila makakasuhan talaga sila o malalabasan ng warrant of arrest, umaalis na. Ngayon, ang hamon na lang talaga, tama yung sinabi ni Kakopi na dito sa PNP na kung paano hulihin yung mga nagtatago sa ibang bansa. Pero once na umalis ka, ibig sabihin yan, guilty ka kaagad. Flight is an admission of guilt. Yun Sabi lang ni Bato, sinasabi. Oo. sabi ni Bato noon. Pero kayo hindi na. Di ba? Hindi nila gayahin si Dilima. Buti pa si Dilima, kababaeng tao. Hinarap. Hinarap. Maria Totoo. Ressa din, puro babae. Maria Ressa. Mas may balls pa yung mga babae kaysa lalaki. Oo, wala si Bato Sige lang ngal-ngal Figuratively, mas may balls pa yung mga Pero babae nasa, kaysa lalaki. nasa Davao lang daw. Sabi ni Secretary John Vic Remulla, no? Inala, wala pa yung warrant of arrest. Hindi, pero may nakakita na raw Si Darian, sabi Oo. niya nakita niya na. Pero hindi kasi official eh. Kailangan maging official yan eh. Kasi kung nandiyan na yan, bakit hindi isa-serve ng DILG, ng PNP, di ba? By the way, itong nilabas na warrant of arrest ng Santa Cruz, Laguna judge, no? Out of 18 na merong warrant of arrest, no? Siyam na police officers or personnel ay nasa kustodiya na ng CIDG at 7 na civilian ay nasa kanila na rin. So ibig sabihin, 16 out of 18 ay nasa kustodiya na ng CIDG. So, dalawa na lang. Dalawa na lang ang ina-account, no? Si Atong Ang at yung pang isang civilian. Okay. Dito na tayo. Iwanan natin yan si Atong Ang. Dito muna tayo kay Kay yung Meow Meow, ha? Meow, meow. Eto, talagang ito pa, isa pa. Maraming naniniwala na matatapos na ang karir nito bilang politiko. Maraming naniniwala na ito ay hindi makakatulog ng maayos ngayong 2026 dahil sa dami ng kakaharapin na kaso. Ano ba yan, Yam? Ano ba yan? Ay nako, dahil sa sinabihan niya, no, nagsiwalat siya ng walang basihan, walang ebidensya na ang mga NUP members daw na congressman ay tumanggap ng suhol Suhol. mula kay Enrique Razon, mula kay Martin Romualdez para maging speaker si Martin Romualdez Ibig, noong 2025. ibig sabihin niya, si Enrique Razon, yung pinakamayaman na Pilipino sa buong Pilipinas, Yung Ports Magnet. yun yung sinabihan niyang nagbibigay ng suhol? Oo, yun. Ang tanga ni Meow Meow, no? Oo. Si Enrique Razon is a private person kaya hindi mo dapat basta-basta sinisiraan Oo. yan. At pinakamayaman yan. At kung di ako nagkakamali, ang net worth po ni Enrique Razon ay $16 billion. Dollars po, hindi pesos. I-multiply nyo 57 para magkaroon kayo idea kung magkano $16 Di yata kasi billion. sa calculator yun. Si Enrique Razon ay pang-number nasa top 200 billionaire sa buong mundo. Buong mundo, hindi lang Pilipinas. Tapos sisiraan mo ng ganun-ganun na lang. Sabihin mo na ikaw siya ang may pakana sa korupsyon sa House of Sa Representatives. tingin mo ba yan, matitindi yung abogado ni Razon? Ay nako. Ang tanga ni ni Meow Meow, no? Hindi ka nag-iisip. Sobrang Siguro ngayon, dahil hibas-basa nila si Kong Meow Meow. Kasi sino ba? Cyber libel ata yung kaso, no? Oh. Cyber libel, isinampa na kanina yan. curious nga ako kung ilang billion o ilang Ang daang hingi sa billion kanya, ang no? magiging danyos. Pero I'm sure hindi doon after si Enrique Razon Oo. dahil sobrang yaman niyan. Ang gusto Siguro niyan, ang gusto nila justisya. Oo. Justisya na siniraan mo yung aking pangalan. Oo. Siyempre merong mga partners yan, hindi lang sa Pilipinas, internationally Oo. well-known yan. Tapos sasabihin mong engage in corrupt practices in the Philippines, Oo. na pinakamainit na pinag-uusapan. Ayan ha, Kong Meow Meow, kung nanonood ka ha, dyan makikita ng Pilipino yung katangahan mo. Kung paano mo paninindigan yan. Ha? Yung mga pinaulan sa kaso sa'yo, yan. Sana harapin mo. Wala pa yung kaso dyan nila Kong Puno. Wala pa. Yung iba pa mga kasamahan sa Members NUP. ng NUP. Kung di ako nagkakamali, mahigit 20 yan. Yan ata partido niya eh. Yan ata partido niya dati. Yun yung dating partido, partido niya. niya Oo. dati. So, dito malalaman kung matutulungan ba siya nung karton na pinagtatanggol-tanggol Oo. niya. Diba? Sa yung kapwa niya may saltik. Oo, diyan malalaman kung Kung matutulungan siya kung nun. matutulungan ba siya ng mga yan. Ngayon, kung sino isa sa mga DDS na tumulong sa kanya, kung meron ba makakatulong sa kanya. So maganda pala yung nangyari. Hindi na siya masususpend. Ikulong na lang, di ba? Baka Hindi na, wala na tuluyan- fitness check na kinakailangan. Ikulong na lang. Tuluyan ang masisira ang political career niyan. Totoo Dahil yan, sa katangahan totoo yan. niya. Ang ano pa naman dito, palerista, nasa kasi yung revised penal code yung libel, di ba? Ah, Medyo mabigat ng na kaso yan. Tapos, kapag cyber libel ang kinaso sa'yo, pag nahatulan ka, one notch higher yan. One notch higher ang cyber libel sa revised penal code. So kunyari, kung sa revised penal code 6 years ang hatol sa'yo, sa cyber libel, one notch higher yan, baka maging 8 years to 12 years yan. So
So, kapag ganun ang hatol sa'yo, below 6 years, hindi ka pwede mag-apply ng provision. So, napasin nyo ba mula kahapon tahimik si Meow Meow na yan? Oh, dinilit? Di ba? Dinilit yung post? Wala pala, walang Dinilit ibubuga. na ba? Totoo? O yun, wala na. Kaso wala na. Pala. Kahit na i-delete pa niya yon dahil na-capture na yan at pati yung link niya, na-kopya na rin. At No? na-verify na yan. For sure. Na-verify na yan, Na-verify for na yan. sure. Kaya nga, very surprising yung pagpa-file ng kaso dahil ayaw din nilang i-telegraph yung kanilang move, di ba? Magaling yung law firm eh. Ayaw nila i-telegraph kaya hindi sila nag-iingay. Ngayon lang mismo nag-file, saka lang Surprise. nalaman. Surprise na. Yan ang mga galawang veterano. Doon nabigla si Tanga. Oo. Doon nabigla. Hindi nauna yung press con. Kasi ang Oo. style nila, nauna yung press con eh. Oo, ngayon, tahimik siya. Correct. Kasi iniisip niya, paano ko sasagutin ito? Si Rason, pinakamayaman. Tapos susundan pa lang ako, congressman. Oo, yung mga congressman, syempre, hindi rin papayag yan. Ito ko sa ito natatawa ko. Ito mga congressman, no? Representing iba't ibang districts Oh. throughout the Philippines, di ba? So, magpapile yan kung saan sila nakatira. Eh, good luck. Hindi ikot-ikot siya. Ay, Napakara- ikot siya. Ganun ang mangyari yan. Kung saan ang Correct. jurisdiction ng nung kung saan ng district o nakatira na merong korte doon, doon magpapile yan. Eh kung So, meron sa Tawi-Tawi, atin Doon, si Ron. yes. Ako. Kaya talagang itong pinasok ni Kong Miao Miao, halatang hindi nag-iisip talaga to. Siguro, kung buhay yung tatay ito, binatukan na to. Ay, hindi talaga. Baka kinulong na yan. Diba? Oo. Kasi, Sa kahihiyan ng tatay. Kasi hindi kaya ng nanay eh. Yung mayor na nanay, hindi malaking kaya. problema talaga ginawa nito sa bagay. Buhay naman niya. Wala rin naman kwenta buhay niya. Ba't tayo nang problema? Kaya nga. O yan natin. O yan, dito tayo sa pangatlong topic natin. Ito, good news to ha. Ikaw nakaka-copy. Basta Sige. Good news son. Ang presidente natin, nagpunta ng United Arab Emirates, di ba? UAE. At ang pinaka-importante dito ay isa pong kasunduan, landmark agreement po ito. Kauna-unahan po agreement sa pagitan ng UAE at ng ating presidente, itong CEPA, yung Comprehensive Economic Partnership Agreement. Malaki po itong bagay na yan dahil una, bababa po yung taripa at lalawak po yung merkado ng Pilipinas dahil free trade agreement ito eh. Yung mga produkto ng Pilipinas, dadali mo sa UAE. Oh. At the same time, yung mga services din, mas makikinabang yung mga Pilipino dyan sa UAE at yung investments, mas dadami pupunta dito sa Pilipinas. Ang laking bagay niyan. Alam mo, yung nakikita ko nga, pag pinapanood ko yung mga videos at yung mga pictures, mararamdaman mo kung Taas gaano, ng video mo ron. Abuse Oo. mo ah. pararamdaman mo kung gaano karespetado si PBBM, kung Correct. gaano siya kagusto sa mga officials ng UAE. Hari government, yun, eh. hari. Oo, diba? Hari. Makikita mo eh, Oh. ramdam mo eh, no? Kaya palagay ko maraming benefit ang maipuproduce nitong SEPA na to sa ating bansa, especially sa mga Filipinos na nagtatrabaho doon at saka gusto pang trabaho doon at yung mga gusto mag-engage in trade between the Philippines and UAE. O, kung makikita mo nga doon sa video, yung hinarap ni BBM yung mga kababayan natin doon, tuwang-tuwa sila na nagpapasalamat kay PBBM sa mga tulong at malasakit na hinahatid sa kanila ni PBBM kahit nasa ibang bansa sila. Diba? Si PBBM lamang po ang gumawa niyan. Siya lamang yung presidente na weak leader na nakagawa niyan sa mga kababayan natin doon. At parang may napalaya na, may napardo na 20. Ngayon? 200. Ngayon? Wow! So kasama niya na uwi siguro yan. 200 na mga may kaso ron sa UAE na pardon 200. Oh, pero bukod pa yan yung before, di Iba ba? pa, iba pa. Meron ng mga pinakawalan Parang ng UAE. 120 yata yung before, 75. Kasi parang pangatlo na to eh. May dilis na nanonood sa atin, no? Oh, Lex, pwede mo ba ma-flash sa screen yung comments? Kasi nag-freeze siya, no? Sabi ni, yung tatlong tanga daw nag-uusap, sabi ni King Crocodile. O, di ba, troll? Oo. Saan ka nakakita na tao ang pangalan? King Crocodile. Talaga mga dilis talaga, oh. Talaga mga ganyan, mga pangalan, Team Crocodile, magko-comment ka na, napakabobot tanga talaga ng mga taong to. No? Talaga mga grade 3, raw 4. Sino ba, sira ulo ka pangalan? Kung ikaw, pangalan sa'yo nanay mo, King Crocodile, hindi mo kaya awayin nanay mo pag laki mo? Tapos, teacher, matawagin ka, Crocodile. King Crocodile. Mga didi. Siguro ako noon, hindi na ako mapasok sa kahihiyan. O ikaw, Bobo, gawa ka ng FB account na parang tao naman yung pangalan, hindi ganyan ka, ang tanga mo Hindi, naman. kasi yung amo kasi niya, yung pinapatukuyan niya dyan. Siyempre, King Crocodile, kaya nga nakulong eh. Kaya nga, sa bagay. Kaya nga nakulong eh. O ngayon mga kababayan, balik tayo rito sa iyo. Meron akong babanggitin ka-copy. Ito very important information to. Out of 3 administrations, Pinoy, Digong, Marcos Jr.,
si Marcos Jr. lang ang pumunta sa UAE. Ah, So yeah. for the past 15 years, no, walang pangulo na nagpupunta sa UAE. Walang nagbibigay na importansya sa ating mga OFWs dyan. Yes. Si PBBM lang. At hindi lang once, Twice na to, no? magkasunod. Yes. November 2024, saka ngayon January 2025, nagpunta ang ating Pangulo kasama pa ang kanyang magaling na asawa. At Correct. iba pa yung naka-meeting dati ni FL yung sa UAE. Iba pa yon, yung Iba pa sarili yun. niya yon, Oo, sarili na. oo. Pero yung dalawa sila, November and December, ngayon, January. Oh, yan. At sa mga kababayan natin, sa mga OFW din dyan sa UAE, no, malaking bagay yan na Oo. dinadalaw ka ng presidente. Kasi contributor sila sa paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang remittance. Pag nakita nilang presidente, parang binibigyan sila ng importansya. So, Oo naman. ba't hindi nagawa ni Digong At saka, yan? Ba't hindi nagawa ni Pinoy? Hindi, si Pinoy, hindi pa uso yung ano nun eh. Yung, Facebook. Oo, hindi pa uso yung Facebook. Kaya, taka wala na yun. At dito muna tayo kay Digong. Paborito Ay, ka na Digong. Gusto ko pala magpasalamat doon sa mga tangat bobo na nag-comment sa live stream ni PBBM kahapon. Habang nagsasalita kasi sa sa speeches doon sa mga OFW community, Oh. di ba marap siya sa OFW community, Oh. no? Eh di nagmo-monitor ako live. Tapos biglang daming pumasok na mga Trolls. pambabalarhura ng mga DDS trolls. Ang dami kung ano masasakit na salita, masamang salita, no? Tapos naisip ko yun ang maging team ng aking Yayams editorial ngayong araw. Sige, basahin mo na, basahin mo na. Hindi na. Ay, di ba? Kaya ang ginawa kong Yayams editorial, ang title, Bastos. Viral Mga DDS bastos. Oh, thank you pala kasi kumikita po ako doon sa katangahan nyo. Kasi, hindi sila bastos pre. Binabayaran sila para sa ganyan. Trabaho lang. Para mag-comment. Okay. Oo. Kasi mapapansin mo pag trolls pare-parehas ng comment Nag-iiba Oo. lang ng Iba-iba. wording. Nag-iiba Iba-iba. ng wording. Pero yung thought, isa pa rin. Pero alam mo sa mga nagko-comment, meron ka rin makikita na hindi troll Mm. Mga real people, no? May mga OFW, meron base dito. So halo-halo yung tao. Bukod sa mga trolls na tanga. Normal naman yan. Normal yan batikusin kahit isipin nyo nga, Santo Papa may basher eh. Oh, Santo Papa na yun. Di ba? Oo. Pero ang Normal lang yan. Ang mahalaga, hindi siya nabubulok sa kulungan sa ibang bansa. Yun ang mahalaga. ang point ko lang doon, kapag ang Pangulo natin nire-represent tayo sa ibang bansa, Yes. ginagawa lahat ng bagay para magdala ng benepisyo sa ating bansa, pagbalik niya, dapat united tayo sa mga panahong yan. Kaso, hindi mo makukumbinsi, sir. Kung meron ka naman sinasabi na against our Pangulo, kung meron kang displeasure or mga gustong sabihin, dapat pagbalik na lang. Hindi, Kaso hindi kumbaga, mo it's ano not the right time eh. Kasi mga bastos talaga Oo. Sobrang bastos talaga. Kaya nga ako, binabalahura ko Kaya si Carton sa mga post ko eh. Kaya nga isa rin sa sinabi ko doon ka-coffee sa aking editorial talagang bumaba ang ating moralidad simula nung naging Pangulo yung nakakulong sa ICC Oo. Kasi sa pinagsasabi niyo pa lang noon dahil natutuwa ang mga tao sa kabastusan na ngayon Natutuwa ang tao sa leader na nagmumura at sumisigaw. Saan ka At- naman nakita? Diba? Saan ka nakita ng ganon? Binura mo yung Diyos. Tapos nung nasa Reno, humihingi ka, sana makalabas yung amo nyo. Okay. Saan ka nakita ng... May dala pang karton. Ako, hindi ko maintindihan kung paano anong level ng katangahan ng mga yan no? Tapos Binura-mura ng amo nyo yung Diyos. Tapos ngayon, humihiling kayo sa Diyos, palayain siya. Paano mangyayari yan? Ito pa isang Diba? isang katangahan, no? Nagkaroon ng papirma. Tatay Kami naman. Digong, kami Oo. naman. Unang target niyan 1 million signatures. Oh. Mukhang ilang buwan na, wala pa masyado. 500 na lang Ginawa ngayon. 500. Oo. Pero alam niyo ba, out of 500, 14,000 pa lang pumipirma. 14,000 Sa pala? pilitan pa yung kalahati ron. 3% pa lang ang pumipirma after more than about 2 months na ata nagpapapirma yun. Feeling ko kasi mismong kakampi nila, mga DDS din, hindi maintindihan kung para saan ba yun. Kasi unang-una, walang merit yun. No bearing. Oh. Paliwanag mo ka, Kopi, Kasi bakit yung- no bearing? Ang gusto daw nila, yung perma na yan, hindi ko alam may paggagamitan sila dyan, no? Pero ang sinasabi na ng mga legal experts, hindi mo magagamit sa ICC yan, ipapakita mo, we have this 500 signatures, tapos magdidesisyon yung judges, pakawalan natin, sige, kasi sinasabi 500,000. Meron Wala yan. lang yan. Meron yan. Di mo na-gets yung di ka nanood sa balita eh. Diba, pirma? Ah, 14,000. O, ah, pagpagati, 500,000. ah, O, ilang page ng yellow pad yun. Kapal-kapal yun. ah. O, pagpasa ng ICC, pagdating sa hearing, Digong, Di ba palo? Ano judge? di ba? Ano? Pupuluputin yung papel, yan pa sa mukha ni Digong. Tayo kami naman. Yun ang gamit nun. Anong gagawin namin dito? Ulitin namin ilang beses na namin sinasabi mga ka-BBM, wala pang jurisdiction ang Pilipinas
kahit ang Supreme Court, Oo. kahit ang Pangulo, Kahit kahit ang maging Congress, presidente pa si Sara. no? Kahit maging presidente pa si Sara, wala pong jurisdiction ng Pilipinas sa ICC. Oo. No? Doon na po mabubulok si Digong. Talaga Isa doon pa, na yun. Yung po ang ng- reality niyan. Yung concern ng privacy, yung mga bibigyan mo yung pangalan mo, yung birthday mo, yung pirma mo. Diba? So, mamaya magamit sa kasamaan yan eh. Kaya, At ito pa matindi. Eh. Ito ba matindi ha? Basta talaga DDS violator eh. Yung ginagamit nilang van, hindi nakarehistro. Ayun, nahuli ng LTO. Oo, may screenshot ako niyan. Post ko yan mamaya. Viral yan. Ay, nasa 7:30 na. Yan. Meron pa ba tayong babasahin? Wala na. Oo, yun. Busy yung dalawa. Mas busy yung dalawa sa atin magkwentuhan. Ano lang? Ayun. Ayun. Ganda. question. Ayan. So, Ito ha, nagpapataas to ma'am ng allowance ma'am. Si sir? Ang pangalan mo sir? O Jello, yeah. Sabi ni Sir Jello dito sa crew namin dito. Ano raw masasabi namin sa gustong i-impeach si PBBM? Ikaw yan, anong patingin mo dyan? They can always try. Ah. Pero meron man silang karapatan na gawin yon, lalo na yung mga minority congressman, saka yung mga kritiko or mga kalaban ng ating administrasyon. Pero ang question dyan, magsasucceed ba or magpo-prosper pa? Makakuha ba ng 1/3? Impossible. Hindi, may nakukuha na sila tatlo ng congressman. Tatlo na ba? Tatlo. Kala dalawa lang eh. Palagay ko Kasi kasama si Iris eh. kasi dadaan muna sa Justice Committee yan ng Kongreso. Palagay ko kahit sa Justice Committee hindi papasa. Oh. Kahit nga siguro mga vlogger, hindi pa patulan dyan eh. Oh. Kasi alam nila, walang mangyayari. Di ba? Alam nila walang mangyayari. Kaya Saka anong ground? saka naman nakita. Ang sabi, Presidenting mahal na mahal ng Pilipino, i-impeach. kaya sasabihin mo betrayal of public trust, yun daw ang ground. Ano yung betrayal doon? Yung isiwalat mo yung corruption sa Pilipinas? Oo. Correct. Yung panagutin mo yung mga involved sa corruption? Anong Oo. betrayal of public trust doon? Assuming nangyari sa kanyang administrasyon. Di ba? Mhm. Assuming siya ba yung gumawa? Hindi. Walang ebidensya na meron siyang kinalaman dyan. Oo. Pinapanagot niya lang yung mga taong involved. At tamang panagutin niya yon dahil siya ang Pangulo. In short, basura lang yan. Ang betrayal Basura. of public trust ay si Digong. Kasi alam niya mismo yan na may corruption sa DPWH pero nanahimik siya kasi baka tamaan yung Wala anak siyang niya. ginawa. Ang betrayal of oo. public trust yung ginagawa ni Sara Duterte. Oo. Bakit? May mga issues tungkol sa confidential and intelligence funds, may mga disbursements issues sa DepEd sa Office of the Vice President, pero hindi man lang niya sinasagot. Hindi man lang siya nagiging accountable dun sa mga issues against her. Ayaw sagutin at nagmamatigas at gumagawa pa ng kanyang procedure sa kanyang polisiya no tungkol sa mga bagay-bagay sa pagharap niya sa Kongreso. Alam mo yung ground nila dyan? Sabi nila, dapat ma-impeach si PBBM kasi ayaw pa hair follicle. Yun na naman. Back to zero. O, di ba? 7:30 Oh, na. ayan. So, Ayan. 32 na pala. Huwag na tayo basta ng comment sa susunod na po. Yan mga ka-BBM ha. At medyo gutom na ito mga kasama ko. Sisipa na yung pa ako sa ilalim ni Yayam ha. Kaya mga ka-BBM, maraming salamat sa pagsuporta nyo at sa panonood ninyo sa aming second episode, sa second season. Salamat PBBM at sa kaninang guest natin. Matindi yun. Pasalamat tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon, di ba? Hanggang sa muli mga ka-BBM, ito po si Palerista TV. Mga kayayam, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik, sa pagpa-follow sa akin, sa pagbabasa at panonood ng aking mga contents. At mga ka-coffee, maraming salamat din po sa inyong pag-follow. Malapit na tayo mag 300,000 sa Facebook. Thank you. Pasalamatan din natin yung Bagong Pilipinas Studios at si 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday na sumusuporta po sa ating podcast every Wednesday. Meron pala ako nakitang survey. Oh. Sino mas gwapo, si Ka-Coffee o si Banat Bay? Ang dahil ko sagot eh. Ano? Puro ka-coffee eh. Ang layo naman pa. Hindi, So, friends yan. kami ni Balat Bay. O yan. Yan, salamat po mga kabibim sa pagsuporta nyo sa amin ngayong gabi. Hanggang sa susunod muli na episode namin sa susunod na Miyerkules. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye. Bye.